Magandang buhay po sa ating lahat, mga kababayan, saan man kayong parte ng mundong naroon. Tayo po ay muling magbabalik sa ating YouTube channel. Tayo po ay muli tayong mag-upload. Marami po tayong bagay-bagay na mga napapag-obserbahan ngayon sa panahong ito. Kasi itong ating mga politiko ay marami ang kapili, traidor, ika nga sa ating bansa na pumapanig sa mga Chinese na bumubuli sa ating mga kababayang mangingisda at mga Coast Guard. Kaya tayo ay muling mag-upload. Tayo laging hindi tayo lagi tayong busy, hindi tayo nakakapag-upload sa ating YouTube channel. Kaya panahon na para tayo ay manawagan sa ating mga kababayan sa dadating na eleksyon, ito'y lokal man o nasyonal, na tayo ay maging matalino sa ating pagboto. Kasi nga maraming mga politiko ang pumapanig sa kalaban ng ating bansa. Hindi man natin kalaban, ika nga kaibigan daw natin ang China, pero iba ang kinikilos nila, iba ang kanilang ginagalaw. Gusto nilang kamkamin ang buong South China Sea, itong West Philippine Sea. Kaya tayo ay nananawagan sa ating mga kababayan, saan man panig mundo kayo naroon, ay pipiliin po natin ang ating iboboto, lalo na rito sa mga senador. Dahil sa 2025 magbobotohan, wag na nating iboboto ang alam nating pumapanig sa mga Chino. Yan ang ating panawagan, kasi maraming nagiging kapili, nagiging traidor sa ating bansa. Kita natin kung sino ang mga pumapabor at pinagtatanggol pa ang China. Inaano pa ang ating pagpanig ng ating presidente sa Amerika, dahil wala namang pagpipilian ang ating presidente, kundi lumapit sa kawan at buwan itong mutual defense treaty, ika nga pag-depensa sa ating bansa. Wala naman tayong lalapitan, hindi naman tayo pwedeng lumapit sa China at sila ang nag-aargabyado sa atin. Kaya tandaan natin, ang mga politiko na pumapanig sa China, huwag nating iboboto sa dating na eleksyon ng mga senador. At itong may mga re-election na mga senador, huwag na nating iboboto, lalo na yung mga may lahing Chinese. Yan ang panawagan ko sa atin, sa ating mga kababayan. Ito naman ay panawagan natin para sa ating bansa, hindi para po sa akin. Kaya ako po ay nananawagan dito sa lokal, yung mga barangay election. Dito naman sa atin ay wala naman itong mga lahing inchik, ay huwag na nating iboboto sila. Kasi maraming dito na, alam naman nila, dito na sinagsiyaman yan, mga Chinese na yan. Tapos natakbo pa sa ating gobyerno, natakbong mga congressman, natakbong bukal, natakbong kapitan. Kaya huwag na nating iboboto yung mga yan. Ang akala nila ay kanla na ito, parang kinakanla na itong Pilipinas, kanla na. At itong ating dating presidente, na tatakbo raw siyang nagpapaputok na siya ay tatakbong senador. Kung maaari ay huwag na natin siyang iboto. Dahil siya ay ako'y humahanga sa kanya bilang presidente. Magaling siya, matapang na presidente. Pero nitong huling kuwan ay siya pala ay panig sa China. Siya ay panig sa China na
kontra siya sa Amerika, ay alam nga naman kung saan papanig ang ating presidente, sa China o sa Amerika, kasi ang mga China naman ang nagbubuli sa atin. Gustong kamkamin lahat ng mga bahura dyan sa ano, gagawin nilang artificial island sa West Philippine Sea. Kaya yung mga panawagan ko ay huwag nang iboto ang mga politiko na pumapanig sa China. Yung po laang ang aking panawagan. Magandang buhay po sa ating lahat. Maraming salamat po. Yan po laang. Huwag nating iboto may lahing Chinese at mga politikong pumapanig sa China. Salamat po.